Ayaw nating makasama ang mga difficult people, ang mga taong mahirap pakisamahan. Ayaw nating makasama ang pabalang magsalita. Ang ibig natin ay ang malumanay magsalita. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Kawikaan 15:1. Ayaw nating kasama ang kaaway. Ang ibig nating kasama ay ang kaibigan. Sinabi ng Panginoong Hesus, narinig ninyo na sinabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Mateo 5:43. Pero hindi ito ang aral ng Panginoong Hesus. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Mateo 5:44. Kung susundin natin ito, mararanasan natin na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Dagdag ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Mateo 5:45. Ang mga utos ng Diyos ay hindi mahirap sundin ng mga tunay na anak ng Diyos. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Unang Juan 5:1-5. Tayo ay naging mga taong pinakamahirap mahalin. Tayo ay mga patay sa kasalanan. Ngunit napaka-maawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas tayo nang sumampalataya tayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa atin. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti nating gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Efeso 2:4-10. Dahil tayo ay binigyan ng buhay kaisa ni Kristo Jesus, tayo ay naging mga lingkod ng Diyos at binigyan niya ng kapangyarihang umibig sa mga makasalanan upang gaya ng ginawa sa atin ni Jesus, sila ay maligtas. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo at mapagtimpi. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya, baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakakawala sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. 2 Timoteo 2:24-26. Ito ay hindi pamumuhay na talunan. Ito ay pamumuhay na matagumpay sa kapangyarihan ng Diyos. Si Propeta Jeremias ay dumaing
dahil sa mga makasalanang umusig sa kanya. Sinabi ng Panginoon, Jeremias, kung napapagod ka sa pakikipaghabulan sa mga tao, di lalo na sa mga kabayo. Kung nadadapa ka sa lugar na patag, di lalo na sa kagubatan. Jeremias 12:5. Nang tanggapin natin si Jesus ay isinuot sa atin ng Diyos ang ating bagong pagkatao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos para maging katulad niya at para makilala siya ng lubusan. Kolosas 3:10. Baguhin na natin ang ating pag-iisip at pag-uugali. Ipakita natin na binago na tayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Efeso 4:23 at 24. Ang larawan ng Diyos na ibinalik niya sa atin ay ang larawan ni Kristo. Sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang Kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa Kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Roma 8:28 at 29. Ginagawa ito sa atin ng Diyos dahil si Jesus ay nagpakababa sa Kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Filipos 2:8-11.